Para po sa mga sumusubaybay sa takbo ng crypto market, lalong-lalo na sa mga tapat na kasapi ng XRP Army, may malaking balita na naman tayong dapat suriin ngayon. Ang kilalang American businessman at podcast host na si Patrick Bet David ay opisyal nang nagkumpirma na pumasok na rin siya dito sa mundo ni XRP. Nito pong nakarang mga buwan, hayagang sinabi ni Beth David sa kanyang podcast na bumili po siya ng malaking bulto ng XRP at saka Bitcoin. Ang pasabog na balitang ito ay muling naging maugong sa social media matapos itong bigyang diin ng crypto pundit na si John Square dito sa platform na X. Agad itong kumuha ng atensyon ng community dahil bihira ang mga self-made millionaires mula sa traditional business sector na naglalabas ng kanilang personal na galaw pagdating sa mga digital assets. Kung titingnan po natin ang konteksto, ginawa ni Bet David ang pagbili noong panahon na ang market ay nakaranas ng matinding pagbaba. Ginamit po niya ang tinatawag na dollar cost averaging or DCA strategy, kung saan ay unti-unti niyang binibili ang asset habang mababa ang presyo nito sa halip na iisang bagsakan lamang. Kaya masasabi ko po rito ay ang hakbang na ito ni Beth David ay nagpapakita na ang mga tradisyonal na negosyante ay hindi na po tumitingin sa crypto bilang isang mabilisang sugal, kundi bilang isang strategic investment na may pangmatagalang halaga. Ayan, itong buwan po ng June 2026, si XRP ay humaharap po muli sa panibagong pressure. Ang buong crypto sector ay kasalukuyang nakakaranas ng pullback o pagbaba ng presyo dahil sa mga geopolitical events at pabago-bagong kondisyon ng global economy. Ang ganitong senaryo ay nagdudulot po ng takot sa maraming retail investors. Ngunit para sa mga nakakaintindi sa sining ng pag-i-invest, ibang anggulo ang kanilang nakikita. Para sa mga investors na gumagamit po ng dollar cost averaging, ang kasalukuyang dip o pagbaba ng presyo ng XRP ay nagbubukas po ito ng isang magandang accumulation window. Ito ay eksaktong kapareho ng sitwasyon na hinarap ni Patrick Bet David dito noong unang bahagi ng taon kung saan sinamantala po niya ang mababang presyo para makapag-ipon ng mas maraming tokens. Ang pangmatagalang pananaw ni Bet David ay hindi lamang nakabase sa kung anong presyo ang makikita natin sa chart bukas o sa susunod na linggo. Ang kanyang pangunahing punto ay nakasentro sa mas malaking larangan at yan po ay ang kakayahan ni XRP na makakuha ng bahagi sa transaction ng SWIFT. Alam naman nating lahat na ang SWIFT ay nagpuproseso ng trilyong-trilyong dolyar bawat taon sa mga cross-border transactions o ang pagpapadala ng pera sa iba't ibang bansa. Kaya ang aking opinion tungkol dito ay kahit isang maliit na porsyento lamang ng volume na ito ang makuha ng Ripple gamit ang XRP Ledger, malaki po ang magiging epekto nito sa aktual na utility at valuation ng asset sa hinaharap. Ayan, pag-usapan naman po natin ang XRP Army. Ayan, ang pagpasok ng XRP Army tungkol dito. Gaya ng inaasahan, hindi po naging iisa ang reaksyon ng XRP Army sa balitang ito. Maraming community members ang nagpakita po agad ng pagdududa sa post ni Square. Isang commenter po ang nagpahiwatig ng kanyang pagkabigo matapos po niyang mapanood sa XRP na hindi man lang umabot sa halagang $3. Ayan. XRP failed to reach $3 for nearly 2 years. Ayan, hindi man lang umabot sa halagang $3 sa loob ng halos 2 taon. Normal lamang ang ganitong sentiment dahil sa tagal ng paghihintay ng mga retail holders na nagnanais ng mabilisang pag-angat ng presyo. May mga nagtanong din sa kredibilidad mismo ni Patrick Bet David. Binanggit ng ilang netizens ang mga nakaraang issue
kung saan ang sikat na YouTuber at investigador na si Coffee Zilla. Yan, si Coffee Zilla ay naglabas ng mga ulat patungkol sa mga nakaraang negosyo ni Beth David. Ang ganitong uri ng diskurso ay nagpapakita lamang na ang mga crypto investors ngayon ay mas mapanuri na at hindi po basta-basta naniniwala sa hype ng mga sikat na personalidad. Sa kabilang banda, marami pa rin ang nananatiling optimistic. May mga nagpahayag na malapit na ang isang malaking milestone para kay XRP. Isa pong analytical na pananaw naman mula sa community ang nagpaalala na ang presensya ng mga high-profile investors, ay maganda para sa posibilidad. Ngunit ang tunay na pangmatagalang halaga ni XRP ay nakasalalay pa rin po sa utility, malawakang adoption at ang tibay ng market infrastructure nito. Kaya sa aking opinion, ang pagkakaroon po ng balancing debate sa community ay patunay na ang market ay unti-unti nang nagiging matatag at edukado pagdating sa pagsusuri ng mga balita. Ngayon, ano naman ang ibig sabihin nito para sa atin bilang mga retail investors? Ayan. Kaya ano nga ba ang tunay na implikasyon ng pag-amin ni Patrick Bet David para sa mga ordinaryong retail investors na kagaya natin? Sa tuwing ang isang kilalang pangalan sa mundo ng negosyo ay nagpapakita ng interest sa isang suppressed asset o asset na mababa ang presyo, nagbibigay po ito ng karagdagang visibility o pansin mula sa publiko. Karaniwang ugali ng mga retail investors ang subaybayan ang galaw ng mga malalaking personalidad upang makakuha ng signal kung saan patungo ang market. Sinusubukan nilang tularan ang mga trading strategies ng mga eksperto upang makaiwas sa pagkalugi. Gaya ng sinabi ni Squire, sa oras na ang mga self-made millionaires ay nagsimula ng magsalita tungkol kay XRP, madalas ay huli na ang retail sector sa pagpasok dahil tumaas na po ang presyo. Ang kasalukuyang kondisyon ng market, bagamat mahirap at puno ng kawalan ng katiyakan, ay ang mismong uri ng entry point na hinahanap ng mga long-term holders. Ito ang mga sandali kung saan ang mga emotional na traders ay nagbebenta dahil po sa takot, habang ang mga may malinaw na strategy ay tahimik na nag-iipon. Kaya ang opinion ko po rito ay ang pagbili ni Beth David sa gitna ng mababang presyo ay isang paalala na ang tagumpay sa crypto ay madalas na nakakamit sa pamamagitan ng pasensya at tamang timing at hindi sa pagsunod sa bugso ng damdamin kapag green na ang mga candlesticks sa chart. At ayan, sa kabuuan, malinaw na ang balita tungkol dito kay Patrick Bet David sa kanyang pagpasok kay XRP at Bitcoin ay nagbibigay po ng panibagong anggulo sa usapin ng institutional at saka high net worth adoption. Ang kanyang pagtutok sa potensyal na utility laban sa SWIFT ay nagpapakita po ng isang malalim na pag-unawa sa kung ano ang totoong layunin ng Ripple sa global system ng finance. Bagamat nananatili po ang pagdududa mula sa ilang bahagi ng community dahil sa matagal na consolidation ng presyo ng XRP at mga issue sa kredibilidad, hindi po maitatanggi na ang on-chain interest at ang diskurso sa paligid ng asset na ito ay patuloy na lumalawak. Ang kasalukuyang price pressure ngayon pong June 2026, ay maaring tingnan natin bilang isang banta o kaya naman ay isang pagkakataon. Depende po sa kung anong uri ka ng investor. Ang dollar cost averaging na binanggit po ni Beth David ay nananatiling isa sa mga pinakaligtas na paraan upang mag-navigate sa pabago-bagong market na ito. Sa aking kabuuang opinyon, ang patuloy po na pagpasok ng mga ganitong uri ng investor ay nagpapatunay na si XRP ay hindi po basta-basta mawawala sa radar ng mga malalaking players. Siguraduhin lamang na bago gumawa ng anumang desisyon ay nagawa ninyo ang sarili ninyong research. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat po sa inyong panunood. Maaari na rin po ninyong isunod na panoorin ang recommended video natin
dito.